Alam nyo yung mga bagay na hindi naman balak bilhin, pero nung nasubukan mo, nagustuhan mo. Ganun tong suot natin ngayon mga tol. Galing ito sa Peso Everyday. Simula nung dumating, sinuot ko na agad siya sa pwesto. Bagay na bagay sa araw-araw haslin natin. Kayo ba mga tol? Isa rin ba kayo sa mga taong bumibili ng damit na nababagay sa pagkatao nyo? Yung tipong hindi lang dahil maganda yung design, kundi dahil may mensahe rin na tumatama sa inyo. Kung trip nyo rin yung mga design nila, message nyo lang yung Facebook page nilang Peso Everyday. Sila na rin ang magpapadala ng order nyo all the way from Albay. Maraming salamat ulit sa tiwala mga tol. Kwento ko lang ulit yung naging araw natin. Gumawa tayo ngayong araw ng 120 pieces na musubi. Sa totoo lang, sinusubukan ko ngayon kung kakayanin ba natin gawing 120 pieces ang weekdays at 90 pieces naman kapag weekends. Kasi habang tumatagal, gusto ko rin makita kung hanggang saan pa natin kayang palakihin itong maliit na negosyo natin. Ganun pa rin ang setup namin. Si mama muna ang nagbabantay sa first batch. Isa rin yan sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko. Hindi man kami perpekto, hindi man madali, pero nagtutulungan kami para maituloy itong ginagawa natin. Habang may tumutulong sa iyo, mas gumagaan ang laban. Pagkatapos naming matapos, pinadala ko na kay Tito yung bubuo sa kabuuang 120 pieces na musubi sa pwesto. Naligo muna ako saglit tapos dumiretso na rin ako para palitan si mama. At gaya ng nakasanayan, ang nasa isip ko na agad ay yung oras ng uwian ng mga estudyante. Kasi dun lang talaga madalas bumibilis ang bentahan natin. Pero ikinagulat ko mga tol, bago pa man dumating yung uwian, marami nang bumibili. May mga suki, may mga bagong customer, may mga followers na napadaan, at may mga taong unang beses pa lang natikman yung musubi natin. Unti-unting nababawasan yung paninda. Hindi ko na namalayan, halos 40 pieces na lang pala ang natitira. Bago pa man lumabas ang mga estudyante, doon ko na naisip na napakasarap pala sa pakiramdam kapag may mga taong paulit-ulit na bumabalik sa paninda mo. Kasi hindi naman sila obligado. Marami naman silang ibang pwedeng bilhan. Pero pinipili nilang suportahan ka. At para sa akin, malaking bagay yun. Pagdating ng uwian, dun na ulit nagsimula yung mabilisang galaw. Sunod-sunod na pagdating ng mga estudyante. Sunod-sunod din ang bili. Yung iba alam na agad kung ilan ang kukunin. Yung iba naman bumabalik kasama ang mga kaibigan nila. At gaya ng dati, abot ng musubi, abot ng sukli, abot ulit ng musubi, abot ulit ng sukli. Minsan hindi mo na namamalayan yung oras kapag tuloy-tuloy ang galaw. Hanggang sa napansin ko na halos 10 pieces na lang natitira. At ilang sandali lang, sold out na ulit tayo mga tol. 120 pieces, ubos. At ang mas nakakatuwa pa mga tol, alas 7 pa lang ng gabi, napangiti na lang talaga ako. Hindi dahil sold out, kundi dahil nakikita ko na unti-unti, may bunga rin pala yung mga araw na maaga kang gumigising. Yung mga araw na pagod ka pero tumutuloy ka pa rin. Yung mga araw na hindi mo alam kung may bibili ba o wala. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, sa mga followers, sa mga suki, sa mga bumibili, sa mga nagre-recommend ng musubi natin sa iba. At sa mga taong tahimik lang, pero patuloy na sumusuporta. Hindi ko man kayo maisa-isa, sobrang na-appreciate ko kayong lahat. Kayo ang dahilan kung bakit araw-araw tayong lumalaban. Araw-araw haslin, isang musubi, isang hakbang papalapit sa pangarap. Kung gusto niyo sumabay sa journey ko, follow niyo lang po ako. Kita-kits po tayo sa susunod na episode. Mag-iingat po kayo palagi. Stay positive.